I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Magre-react lang po tayo si Basti, hindi nagustuhan yung sinabi ni PNP Chief Torre, Alam nyo guys, itong si PNP, may mababang kalooban nito Very humble talaga. So makikita mo dito sa sinabi niya kasi na, dapat wala ng tawag dito yung bangayan, awayan. Dapat magkaisa na lang, para lang sa ikakabuti ng bansa. Tama naman yun. Kaso lang, ito si Basti, iba ang sagot mga kababayan. Kaya makikita nyo dito, grabe yung kabastusan niya talaga. Ito yung magkapatid na nuknukan ng bastos talaga. Pangit ang pag-uugali. Ito yung mga ugali talaga na makikita mo lang sa kalye. Mabuti pa yun sa mga kalye masasawa, masasaway mo pa sila. Pero ito mga to, mga bunga nga ito, grabe kalawak. Parang time bomb. Pero wala naman naniniwala sa kanila kasi DDS lang ang naniniwala. Sabi po dito ni General Torre. Sabi ni General Torre, medyo may kulang talaga sila sa pag-iisip. Ay, oo, mahilig kasi sila mag-ungkat ng isyu. Mahilig sila kasi gawa-gawa ng istoryahe. Yung bang gawain yung gawain ng dating admin, pinupukol nila ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Di ba? Nakakala kasi ng mga Duterte, BO-BO ang mamayang Pilipino, hindi nakikita kung sino talaga ang nagtatrabaho. Di ba? Sabi po dito guys, ni PNP Chief Torre, binakbakan ni Philippine National Police PNP Chief General Nicolas Torre III ang mga DDS o supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil mahilig umano ang mga itong maghukay ng isyu at ipupukol sa kasalukuyang administrasyon. Hindi, obvious naman yun. Totoo yun. Totoo talaga yun mga kababayan. Kita nyo naman yan kay Sara Duterte, di ba? Binabaliktad niya. Kaya minsan masasabi natin, look who's talking, di ba? She's talking to herself. Kasi gawain niya, gawain ng aman niya. Di ba? Yung sinasabi nila bangag si Pangulong Marcos Jr. Bakit? Tingnan mo naman na itsura ni Pangulong Marcos Jr. mga kababayan, ang linis-linis. Itong magkapatid na Duterte, itong mag-amang Duterte, puro tato. Di ba? Yan, si Kitty, may tato din. Lalo na si Pulong, may tato siya ng dragon sa likod. Si Basti, tingnan mo. Sa itsura pa lang nila, adik na yung dating, di ba? Sabi dito, wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama roon. Wala na silang bala, nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng isyu na itapon sa gobyernong ito. Agay. Kaya ayun, naghuhukay kaya lang nakalimutan yata nila na talagang pinapakita lang nila na medyo may kulang talaga sila. Kulang sila sa pag-iisip. Agay, naloko na. Basahin po natin guys para kompleto detalyado. Video, DDS mahihina ang kukuti. Ayan. Mga DDS, sabi ni General PNP Chief Torre, mahina daw mga kukuti nyo. Tinawag ni Philippine National Police Chief General Torre, Police General Nicolas Torre na mahina ang kukuti ng mga DDS o taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa patuloy umanong pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Torre, mahilig umanong maghukay ng mga lumang isyu ang mga ito upang gamitin laban sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at palabasin may kapalpakan ang kasalukuyang pamahalaan. Baliktad nga di ba? Yung mga DDS talaga, masasabi natin, takta lang ka. Kaya pag ito ang alam nyo, pag si Sara ang uupo sa palasyo, lahat ng Pilipino magiging baliw. Kasi saya dyan Hindi naman mangyayari yan, kasi hindi papayagan ng Diyos yan. Kasi ang papayagan lang ng Diyos, yung magandang
hangarin para sa mamamayang Pilipino. Pero kung tatakbo ka para gumanti lang at balahurain ang bansang Pilipinas at ang batas ng Pilipinas, hindi po papayagan ng Panginoon yan. Totoo yun, mga kababayan. Tuloy! Sa kabila nito, nanawagan si Torres sa publiko na magkaisa at huwag hayaang sirain ng hidwaang politikal ang bansa. Tama, yun naman dapat. Kaso lang ito itong mga Duterte kasi feeling malinis. Akala nila sila ang batas, feeling sila ang pag-aari ng Pilipinas. Hindi naman pwede yung ganun, naghari-hari ka. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ay walang hari-hari. Kahit sino ka, walang sinasanto. Kaya yan si Dugong nakulong. Di ba? Yan ngayon, yan ang sinasabi ni PNP Chief Torre. Mga DDS mahina ang kuko. Ito yung sagot ni Baste, guys. Tingnan nyo yung sagot ni Baste. Panawagang magsama-sama ni Torre sa mga DDS nirasbekan ni Baste Duterte. Agay. Ayan Sabi ni Baste Tato. Ayan. Yan yung sagot niya. Tingnan nyo yung kabastusan niya, di ba? Ito yung sinabi ni General Torre, ni PNP Chief. Ang sa aking panawagan na lang, Pilipino tayo, pare-pareho gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo, kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. Tama po yun. Yan dapat ang isang PNP, di ba? Hindi mo maiwasan masasabi na mahinang kukuti. Tama rin naman ang sinabi niya kasi yun ang nakikita sa social media. Even si Sara Duterte, mga kababayan, ay nagpapakalat ng fake news. Di ba? Tingnan nyo ginawa nila kay FL. Ano ginawa nila kay FL? Tinaniman nila ng fake news. Di ba? Ikumpara mo naman si Sara Duterte sa itsura ni FL si Sara Duterte mas talagang mukhang mamamatay tao. Di ba? Mana sa aman niya. Yan ang sagot ni ni Baste Tato. Tingnan nyo nga yung mga tato niya. Yan ba silang mukhang bangag talaga. Grabe, halos tingnan nyo naman ang katawan niyan. Puro tato. Di ba? Ito, magaling lang salita ito kasi may bodyguard Subukan mo mano-mano yan. Di ba? Liliit ang yag balls niyan. Tatakbo yan. Di ba? Matapang lang yan dahil mayroong bodyguard Pero pag mano-mano yan, liliit ang yag balls niyan. Ewan ko na lang. Pag hindi tumakbo yan na parang gansa. Di ba? Kita nyo naman ang pag-uugali. Grabe, no? Sagot nila. Sila guys mahilig sila sa mura talaga. Mga pamilyang mura yan ayan kabastusan ni Baste parang same, di ba? Same sila ni Sara. Grabe itong mga itong mga pamilya na ito nakaapak lang sa Malacanang. Akala mo, di ba? Naging pangulo lang ng ama nila. Akala mo kung sino sila umasta. Ang akala mo naman pag-aari nila ang bansa. Na kaya-kaya nila utuin ang mamayang Pilipino. Ay, hindi kayo uobra. Hindi kayo uobra pag nag-people powers at patalsikin yung kapatid mo. Anong ilaban mo? Wala. Nga kayo. Malapit na yung karma sa inyo sa mga kasamaan ng pag-uugali nyo. So, ayan. Buti pa ito si Chief Torre. At least nanawagan para sa pagkakaisa. Kaso lang mataas masyado ang ere to. You know, guys, masyadong mataas ang ihi itong mga Duterte na ito Ay nako. Kakarmahin kayo talaga yan. Itong pag-ugali nila, nakikita ko, sus, magre-reflect ito kay Sara Duterte pag tumakbo. Tandaan nyo, mga kababayan, noong last 2022, sobra ang paninira nila kay Pangulong Marcos Jr. Yung mga kalaban niya that time. Grabe. Sobra ang paninira kay Pangulo. Tingnan nyo nangyari. Hindi natalo yung kalaban.
Oh, kaya nga sabi ko, magre-reflect ito kay Sara Duterte pag tumakbo. Tandaan nyo yan. Ang Diyos po guys, hindi natutulog. Nakikita tayong lahat. Oh. Sino man ang i-endorso ni Pangulong Marcos Jr. na susunod na Pangulo ng bansa, natitiyak ko mananalo yun. Oo, totoo yun. Maniwala kayo guys. Dahil ang Pangulo, mabait ito eh. Walang alam ito kundi tumulong sa kapwa. Aayusin yung mga problema ng bansa na iniiwan sa kanya. Ng mga past administration. Walang asinso. Bagsak ekonomiya ng bansa. Lahat. Ang dami pang namatay. Ay, Jesus Maria Joseph. Tingnan nyo, kay Pangulong Marcos Jr., bakit nasasabi natin na isa sa pinaka magaling na Pangulo ng Pilipinas sa kasaysayan? O, di ba? Oo, nakikita ko dalawa lang pinakamagaling eh. Si Marcos Sr. at saka yung junior niya eh. Oo, totoo yun. Bakit? Tingnan nyo yung yung senior. Kinikitil niya yung mga drug lord. Naalala nyo yung Chinese na pinahiring squad? Paano? Naghahasik ng lagim dito sa Pilipinas. Ang ginawa, pinahiring squad ng dating Pangulong Marcos Sr. Pero si Digong, protector ng drug lord. Si BBM, tagahuli ng drug lord. Pero nyo, tingnan nyo naman guys, ang daming nahuli naman mga kontrabando. May natukhang ba? Wala. Kaya nasasabi ko, pinakamagaling na Pangulo sa kasaysayan sa ngayon, si PBBM, except lang yung aman niya. Si Digong ay wala. Daming kapalpakan. O, di ba? Hindi nagsasalita ang tao. Kasi kontrolado niya eh. Kaya siya talaga, makikita mo, diktador. Di ba? So, yun guys. Kaya ko in-upload ito, binigyan ng kunting reaksyon para malaman ng taong bayan kung gaano kabastos itong magkapatid na Duterte. 'Di ba? Sa bunganga nila. Kaya sabi ko nga sa ugali na lang parang makita mo askal na askal eh. Kulang sa breeding baga. Kulang sa alaga, kulang sa motivation, kulang sa disiplina. Bawat lumabas sa bunga nila puro mura. Pati yung bunso nila si Kitty, ganun din. Tatawagin mo ang Pangulong Bangag. Tingnan mo naman itsura ni Basti. Tingnan mo yung katawan niya. Puro tato. Si PBBM, nakikita nyo? Very classy ang dating. Sosyalin. Di ba? Di kalidad ang pagkatao. Edukado. Ito. Wala. Si Sara, tingnan nyo yung mga tato niya sa binti. Tingnan nyo rin si Basti. Tsaka si Pulong. Si dating Pangulong Duterte, may tato din yun eh. Pamilyang tato dapat ang tawag sa kanila eh. Biro mo gano'n, sasagot ka ng ganyan. Biro mo yan, no? Ang pangit. Nako, ewan ko na lang. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Bye-bye, babus. God bless, Philippines.